Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR at shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang Aaron ay wala, ngunit nagmamadali si Master Sanyong. Lahat ito ay idinirect ng Aaron mula sa simula hanggang sa wakas. Sa kasong ito, gumaganap lamang si Fuya Lianjun at Nihilist sa pagkaantala sa ilang aspeto. Wala silang magagawa ng magkasama. Fuklan Leader, hindi maganda ang iyong mga salita. Master Sanyong, alam ko. Pasok ka sa loob, pakipasok sa loob. May importante pa akong pag-uusapan sa iyo. May kinalaman ito sa grand plano ng ating rehiyon sa susunod na 10 taon o kahit na 100 taon. Pagputol ni Fu Tian at mainit na inanyayahan si Master Sanyong na pumasok sa loob. Sumulyap si Master Sanyong kay Qin Shuang. Ibinaba ni Qin Shuang ang kanyang ulo at walang sinabi. Palagi niyang tinitingnan ang palanggana na lupa sa kanyang kamay na may pag-aalala at kalungkutan. Mukhang hindi niya pinakinggan ang mga sinasabi nila. Mabilis na itinoon ni Sanyong ang kanyang mga mata sa Aaron. Hindi niya magagawa ang mga bagay na ito. Si Fu Mang at ang iba ay nagdikit ng ngipin at nagalit. Malapit na silang magmadali at talunin si Fu Tian. Malinaw na binawian ng buhay ni Aaron ang kanyang buhay upang lumaban sa larangan ng digmaan, at ang Aaron ang pinakamaraming nagsakripisyo. Ngunit sa bibig ni Fu Tian, siya ay walang halaga. Ang gayong walang hiyang tao ay talagang isang napakagandang bulaklak sa mundo. Nakatayo lang si Han Sunny sa harapan na may malinaw na intensyon na pigilan silang kumilos ng padalos-dalos. Kaya bagamat galit si Fu Mang, hindi sila nang ahas na suwayan ang utos ni Aaron. Aaron malumanay ng isang ngiti, hilahin Ivory pabalik, kumain lang ng pagkain, kung saan makakain. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang 3 miyembro ng pamilya ni Aaron ay nakahanap ng isang mesa na may kakaunting tao, at si Fu Mang at ang iba ay maaari lamang umupo sa kanila. Si Sanyong at ilang nihilistic na matatanda ay gustong makipagsabayan, ngunit hawak sila ni Fu Tian. Ngumiti si Fu Tian at tumingin. Ang gwardya na huminto lamang sa Aaron hakbang sa Aaron at iba pa. Sir, ang inner hall ay executive position din ng 2 pamilya ni Fuye. Hindi ka pwedeng umupo dito. Nang marinig ito, ipinalakpak ni Fu Mang ang kanyang kamay sa mesa. Damn, you've had enough. Ang galit na palakpak ni Fu Mang ay nakakuha ng atensyon ng maraming bisita sa ibang mga mesa. Ang ilan sa mga miyembro ng kanyang pamilya ay diretsyong tumayo at walang galang. Ang buong eksena ng kagalakan, biglang may kaunting tensyon na lasa. Sa oras na ito, ikanaway ni Aaron ang kanyang kamay, malumanay na ngumiti, tumingin sa likod at nagtanong, saan tayo uupo? Aaron, bakit sila pansinin? Damn it, these bitches are shameless. You can't eat this meal. Kahit na may sinabi si Aaron, nasa maling bahagi pa rin ng kalsada si Fu Mang. Tama, parang sila ang main force. Kung gusto talaga nilang maging sanay, hindi sila matrap sa harap ng isang frontline force. Tulungan ang layo din malamig sarcastic paraan. Well, bakit hindi magkaroon ng libreng pagkain? Aaron ngiti upang makatulong sa mang ng ilang mga tao ng isang ngiti, patuloy na magtanong, maliit na kapatid, hindi mo pa ako sinasagot. Malamig na sumangot ang gwardya,
Ayon sa mga alituntunin, maaari ka lamang umupo sa labas ng bahay. Maaari kang pumili ng posisyon sa labas ng bahay ng mag-isa. Oo. Aaron isang ngiti, bumangon ng katawan upang hilahin si Suying tag-araw pagkatapos ay lumabas. Bago umalis, tumingin si Aaron kay Sanyong at binigyan ito ng isang ngiti para ipakita na ayos lang siya. Ngunit galit na tumingin si Fumang at ang iba pa. Pagkatapos ng futian, sinundan nila ang Aaron na galit at lumabas. Ladies and gentlemen, it's okay. It's just that some little people didn't find the right place for a while. Tumawa si Futian. Ang kanyang serye ng mga operasyon ay malinaw na nilayon upang pagtakpan ang mga nagawa ng Aaron sa kampanyang ito. Pagkatapos ng lahat, mula sa pananaw ni Futian at Fumei, paano nila papayag na ipakita ang Aaron? Gayunpaman, sa ibabaw, tinatakpan nito ang bibig ng lahat at ang katotohanan. Sa katunayan, para makumplito ang hakbang na ito, kailangan nating umasa sa nakatatandang Sanyong at sa iba pang nakapaligid sa atin. Matapos pakinggan ang mga salita ni Futian, isa-isa ring umupo ang pamilya ni Fuye, at napabuntong hininga ang pamilyang nakakakilala sa Aaron. Marami sa kanila ang hindi nakibahagi sa labanan. Hindi nila alam ang totoo. Ang alam lang nila ay Aaron iyon. Kaya, curious ako kung paano siya nakaligtas, ngunit hindi sila hinayaan ni Futian na magtanong pa. Ngayon, nilayon ni Futian na maliitin ang Aaron, na nagbibigay sa kanila ng kaganhawahan. Gaano man siya namatay at nabuhay muli, ang basura ay basura pa rin, na nakakatugon sa minimum na pamantayan sa mata ng pamilya. Master Sanyong, pakiusap. Ipinagmamalaki ni Futian si Fumei at magalang na sinabi kay Sanyong at sa iba pa. Biglang tumawa si Fumei. Siya ay lubos na nasisiyahan sa pagkilos ni Futian. Napabuntong hininga si Sanyong at umiling. Maaari lamang niyang sundan si Futian sa loob ng bulwagan. Matapos makaupo ang ilang tao, tinawag ni Futian ang ilang senior executives ng Fuye at ng kanyang pamilya upang umupo kasama niya. Lahat sila ay mga uri ng mga tao na mabangis sa unang tingin, at ang kanilang intensyon ay malinaw na ipakita ang kanilang lakas. Pagkatapos ni Sanyong, umupo si Chinshuang at ang tatlong matatanda, medyo nahiya sila at hindi alam kung ano ang sasabihin sandali. Halika, Master Sanyong, sa ngalan ng pamilya Fuya, narito sa iyo. Si Futian at Ye Shijun ay nakaupo sa paligid ng grupong Sanyong. Si Futian ay masigasig, ngunit si Shijun, na nakatingin kay Chinshuang mula nang maupo, ay nabigla sa kanyang kagandahan. Napakalaki niya at nakakita ng maraming dilag bilang Panginoon ng lungsod. Ngunit si Chinshuang, ang nangungunang dilag na walang dead corner, ay hindi pa rin niya kilala. Hindi lamang tulad niya, ngunit pati na rin ang ilang mga kabataang executive ng pamilya Fuya, sinadya man o hindi, ay bumaling kay Chinshuang. Kahit na si Chinshuang ay nakatitig sa basal soil sa kanyang kamay mula simula hanggang dulo, hindi niya ito nilinggan. Si Master Sanyong at ilang matatanda ay awkward na itinaas ang kanilang baso at ininom ito. Hiniling sa kanila na tulungan ang langit, kung sa bagay, ngayon ang aming dalawang pamilya ay nagtutulungan para masira ang droga na God Pavilion. Halata na ang paligid dito ay nasa panahon ng kapayapaan. Gayunpaman, Elder Sanyong, tulad ng alam mo, ang trapiko sa pagitan ng mga lumang kalsada ng lungsod ng Chanho at ng lungsod ng Tianlan ay napakahirap. Kung nabuhay ka sa nihilismo, makakatipid ka ng 5 hanggang 10 beses sa oras. Ibinaba ni Futian ang kanyang baso ng alak, ngunit hindi siya nagsasalita ng walang kaparirikan at dumiretso sa punto. Tumanggaw si Sanyong. Nakangiting sinabi ni Futian, tulad ng nakikita mo, ang Yaoshen Pavilion ay hindi natin kalaban. Kung magkakaugnay ang Chanho at Tianlan, hindi tayo magagapi sa hinaharap. In view of our pleasant cooperation this time, ayokong magsalita ng patago. Maaari bang sumama sa amin ang nihilism sa pagtulong sa dalawang pamilya na magplano para sa mga magagandang bagay at maging pinuno ng panig na ito? O, ang nihilism at ako Fuya ay bumuo ng isang alyansa ng buhay at kamatayan. Mula ngayon, tayo ay mabubuhay at mamamatay ng magkasama. Ano sa tingin mo? Direkta at tuloy-tuloy na nagtanong si Futian. Nang marinig ito, biglang nagulat si San Yanghe at ang isang grupo ng matatanda, habang sina Futian at Fumei ay nakasuot ng
Kumpiyansa na panunuya, ito ay lantarang hinihila ang iyong sarili sa gang, nakikita na sila ay kumpiyansa. Nakalimutan ba nila ang isang bagay na napakahalaga? Hindi maiiwasan na sobrang kumpiyansa sina Fu Tian, Fu Mei at iba pa. Ang Yaoshen Pavilion ay natalo. Isa ito sa 3 pamilya. Sinusuportahan nila ang Allied Forces ng Ye. Masasabing malapit na silang magningning sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, maging ang Yaoshen Pavilion ay natalo. Ang Fuya Allied Forces ay nasa lugar na ito. Sa ngayon, wala silang kalaban-laban. So may choice ba ang nihilism? Wala silang choice. Sa makatuwid, para sa pagsasama ng nihilismo, sina Fu Tian at Fu Mei ay walang nakitang hindi inaasahan. Ito ay sa ibang paraan. Kung ang mainit na mabuting pakikitungo ay maaaring ipagpalit sa isang mapayapang pag-aayos, iyon ang pinakamahusay. Kung magmumungkahi tayo ng toast sa halip na multa, at gamitin ang puwersa ng kanyang 2 pamilya para mahirapan ito, ano ang magagawa niya sa nihilismo? Ito ang pangunahing prioridad ng dula ni Fu Tian ngayon. Kung sasabihin nating panlabas na boxing ang sadyang baguhin o palabnawin ang kredito ng Aaron, kung gayon ang paglunok sa nihilismo ang tunay na puso ng espada. Kapag tapos na ito, ganap na makukumpleto ng pamilyang Fuya ang kanilang dating layout. Ang lungsod ng Tianlan at ang lungsod ng Chanho ay malapit na nauugnay sa isa't isa, at sila ay magiging lubhang makapangyarihan sa lugar na ito. Hindi banggitin ang pagsasanib ng mga nakapaligid na lugar, tayo ay magiging Panginoon ng ating sariling panig, at hamanin pa ang tunay na Diyos na magtagumpay sa hinaharap at bumalik sa tuktok ng mundo. At ano ang binibilang ng maliit na Aaron? Sa oras na iyon, kahit na mayroon siyang ilang mga kasanayan, ano ang magagawa niya? Natigilan si Sanyong at tumawa ng mapait, Fuchan Clan Leader, ang kabaitan mo ay tinanggap na ni Sanyong. Kaya lang, panipi, nako, nakalimutan ko na sinabi ni Master Sanyong na ang pinuno ng nihilismo ay si Miss Qin Shuang. Natural, kailangan nating humingi ng payo kay Miss Qin Shuang. Tulungan ang liwanag ng langit ngunit isang ngiti. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang baso kay Qin Shuang at sinabing, Master Qin Shuang, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kasaganaan ng aming pamilyang Fuya at nihilist na angkan. Malaking plano ito. Sana ay maitango mo ang iyong ulo. Oo, maaari naming garantiya na kahit gaano pa man sumali ang nihilism sa pamilya Fuya, ituturing namin ang nihilism bilang aming sariling koponan at ibahagi ang kaligayahan, sabi din ni Fu Mei. Paano mapapalampas ni Ye Shijun ang pagkakataon na magpakita ng sarili sa harap ng magagandang babae? Pinuno Qin Shuang, si Shijun ang pinuno ng lungsod ng Chanho. Kung maaari tayong magtulungan, masisiguro ko pa na 10% ng taunang kita sa buwis ng Chanho ang lungsod ay maaaring gamitin bilang mga kagamitang militar para sa nihilist. Si Ye Shijun ay napakamapagbigay. Nagbabayad siya ng 10% ng buwis, na isang malaking halaga ng pera para sa anumang maliit na sekta. Napangiwi pa ito kay Fu Mei. Bagamat natural na gusto ng pamilyang Fu na manalo ng nihilismo ng walang dugo, hindi gaanong bukas palad si Ye Shijun. Ngunit kahit na ganoon, tumingin lang si Qin Shuang sa pot soil sa kanyang kamay at tila nagbingi-bingihan sa kanilang sinabi. Nagkatinginan ang mga tao sa pamilya ni Fu Ye. Natural, hindi nila alam na malungkot si Qin Shuang. Bagamat dinala siya dito ni Aaron, wala silang pusong pangasiwaan ang mga bagay na ito. Sa mata ng pamilya ni Fu, inakala nilang hindi nasisiyahan si Qin Shuang. Bakit hindi ko dagdagan ng 5 puntos ang nihilismo mo? Natigilan din si Ye Shijun. Napaka-generous niya na hindi siya nakakuha ng ngiti mula sa kagandahan, na ikinalungkot niya ng kaunti. Pinahihit ni Fu Meiki ang hita ni Ye Shijun sa ilalim ng mesa. Miss Qin Shuang, ang 15% na kita sa buwis ng lungsod ng Chanho ay napakataas na ng kondisyon. Bagamat ang nihilism ay matatagpuan sa isang espesyal na geographical na lokasyon, huwag itong masyadong seryosohin. Hindi nasisiyahang mamulong ang isa sa mga executive. Tama, minsan ang pagtatanong ng sobra hindi lang benepisyo, nagdudulot din ng kapahamakan. Malamig ding pagbabante ng isa pang executive. Tahimik pa rin si Qin Shuang, nakatingin sa mga kamay ng palanggana ng lupa. Ang pangit ng mukha ni Sanyong. Nang makitang isa-isang nagagalit ang pamilya Fuya, talagang nag-aalala siya na ang hapunan na ito ay maaaring isang piging sa hongmen.
Si Fu Tian ay naiinip din sa oras na ito. Tumingin siya kay Sanyong at sinabing, Master Sanyong, Leader Qin Shuang, anong ibig mong sabihin? Dapat o hindi, dapat may account, di ba? Napangiti si Sanyong. Sa oras na ito, bumulong si Lin Mengxi, Elder Marshal Brother, mukhang masama ang pakiramdam ni Xu Anger. Kung hindi, mas mabuting magtanong ka sa iba. Iba pa, may iba pa ba sa nihilismo mong si Fu Mei ay malamig na sumimangot? Hindi ito itinanggi ni Sanyong, talaga, ang sinabi ng isang tao ay higit na maimpluwensyahan kaysa sa sinabi ni Qin Shuang. Ang pangalawang elder, ang ikatlong elder at si Lin Mengxi ay pareho, tumango. Ang nihilism sa ilalim ng utos ng misteryosong alyansa ng lalaki, mas may respeto ito sa Aaron. At higit pa, nasakop na ng performance ni Aaron ang nihilism. Tuldok, hindi ko alam kung sinong elder siya. Nakangiting sabi ng isang executive. Bagamat posibleng salakayin ang nihilism, ito ay isang masamang patakaran. Ang una ay ang kapangyarihang lumaban ng nihilismo, ngunit maraming kakaibang halimaw ang makakatulong. Kung ang Aaron ay magkakaisa, ito ang lugar kung saan ang Medicine God Pavilion ay hindi pa napanalunan ilang pagkakataon ang pamilyang Fuya na manalo. Kahit na manalo, kung napakaraming nasawi, ang pamilyang Fuya ay papasok ay maikling panahon ng kawalan ng laman at pinutol ng iba. Nakangiting umiling si Elder Sanyong, siya. Wala ito sa mesa, pero nandyan, hindi ba't mabilis iyon, pakiusap, kumikinang ang mga mata ni Fu Tian, talaga. Tatlong walang hanggang mapait na ngumiti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.